pansin sa ating National Museum ang isang obra sa tinatawag nilang Via Crucis o the Way of the Cross na naglalarawan ng paglalakbay ni Hesukristo. Ang tanging alam lang sa obrang ito, gawa ito ng isang maestro mula sa Bohol. Pero kung sino, walang nakakaalam. Sa pagbaba ng kaso ng mga COVID-19 sa bansa, muling binuksan sa publiko ang ating pambansang museo. Dito sa National Museum of Fine Arts, matatagpuan ang samut-saring mga obra ng ilan sa pinakatanyag na artist sa ating bansa. Pero sa dinami-rami rito ng mga likhang sining, meron ditong mga painting na walang tukoy na pintor. Ang 14 na pirasong obra ng Via Crucis o Way of the Cross na kabilang sa binansagang 100 Treasures of Philippine Art. Gawa ito sa oil-on-wood panel na pinaniniwala ang 1830s pa ginawa. Kapansin-pansin na sa ika-10, ika-11 at ika-14 na istasyon ng cruise, parang Chocolate Hills ng Bohol. Ang may obra nito, tinukoy ring unknown Bohol master. It made us goosebumps po kasi parang graphical representation po siya on how Jesus died on the cross. Very detailed yung painting. Sino ang nagpinta ng Via Crucis? Sa pananaliksik ng aming team, napadpad sila sa Church of Our Lady of the Assumption sa bayan ng Dawis sa Bohol. Dito nakilala nila ang isa sa pinakamatandang deboto ng simbahan, ang 89 anyos na ngayong si Lola Teresita. Naghan man mga painting nga karaan, sukat sa gamay pa kumoy kita nako. Ang kanila raw Via Crucis ang hindi niya malilimutan, natatangi lalo't sa ika-6 na istasyon kung saan pinahira ni Veronica ng panyo ang mukha ni Kristo imbes na iisa. 3 ang mukha ni Jesus na nakaguhit sa panyo. Bagay na hawig sa isa sa mga painting ng Via Crucis na nasa National Museum. Kana namin nung nga tulog ka na nga gakuan. Mga tunok ka batangi koronahan. I was altar boy during that time. Nakita ko pa doon, Crucis Station. Kay amo man duwaan lagi sa pa sa ipangputang, ipanghandok in town nila na mga picture sa karao bitaw. Sige kahila, masuko na ko. Is kay mga kulor. Wa man lagi makinangan kay giasam na karaan. Ang impression sa mga tao kay wa man ma-appreciate sa kakaraan sa butang. Hipos man, kapag humanghipos gisulog kahon no kay bago asa nila gibutang na Dadeng Manila to. Wala kaming records to find out whether these were really from Dawis. It's very hard to corroborate what the people are talking about. Ayon sa Boholano historian na si Professor Marianito Luspo, bandang 1950s, ilang taon matapos ang World War II, may mayamang kolektor na umikot daw sa mga lumang simbahan ng Bohol. After the war, siguro dahil sa horror na naranasan ng ating mga tao, ang tingin nila, mabuti siguro mawala ito para hindi rin nila maalaala yung mga masasamang karanasan nila. Ang duda ko kasi doon sa Via Crucis ng Dawis, pinalitan nila yan ng mga modern carvings na which we can still find inside the church. Most probably, tinago nila doon sa likod. Pumunta dito si Don and according to that source of mine, he went practically from church to church asking the parish priest, Father, ano bang project mo ngayon? Paano ako makakatulong? And they needed sound system for that. Walang pera ang mga simbahan. So here's 2,000 pesos. And the people gladly offered this to them kasi wala namang silbi sa kanila. So we lost a lot of our cultural heritage because of that attitude. Sa pagkakaalam ko, legal naman yung pagbenta noon. Hindi naman yun ninakaw. Hanggang ang Via Crucis, nabili na nga ng Bangko Sentral at ipinatago ang mga ito sa pambansang museo. Pero ang isa pa ring malaking palaisipan magpahanggang ngayon, sino ang may likha ng mga obrang ito?
Sa patuloy na pag-iikot ng aming team, narating nila ang isa sa pinakaluma at pinakamalaking simbahan sa Bohol, ang Baclayon Church, kung saan ang ilang pamana ng kasaysayan, gaya ng canvas painting na ito, mas sinop nilang naitabi sa kanilang museo. Ang 5 sa kanilang restored paintings naka-display sa dingding ng simbahan, mga obra ng sikat na pintor noon na si Liberato Gatchalian. Isa sa mga old paintings na yung mga hindi pa restore or the original painting is this one. Meron kasi siyang naka-intricate na pangalan ni Liberato Gatchalian. Was commissioned before na magiging maestro para dito sa tinayo nilang Hall of Paintings dito sa Baclayon. That was 1850s. At napansin daw ng ilan na ang mga painting na ito, malaki ang pagkakahawig sa estilo sa Via Crucis na nasa National Museum. Similar siya dahil dun sa kulay niyang red-orange, tsaka yung stroke, mga mukha ng santo na parang oblong. Dekada-dekada ng palaisipan kung sino ang pintor sa likod ng Via Crucis o Way of the Cross na nakadisplay sa National Museum. Hanggang nakita ng aming team ang painting na ito sa simbahan ng Baclayon na obra ng isang Liberato Gatchalian noon pang 1800s na sa obserbasyon ng mga Boholano mismo, malaki raw ang pagkakatulad sa estilo ng pagkakapinta sa Via Crucis na nasa National Museum. Similar siya dahil dun sa kulay niyang red-orange, yun ang napapansin namin. Tsaka yung stroke, mga mukha ng santo na parang oblong. Kung ang museum curator ng Baclayon na si Joy Cayectin ang tatanungin, kumpiyansya siyang ang Via Crucis, obra rin ni Liberato Gatchalian, lalo't 1800s daw nung kinumisyon ng kanilang simbahan ng pintor para magturo ng pagpipinta sa mga Boholano sa School of Painting sa kanilang bayan. Para sa akin, parang siya nga, si Liberato Gatchalian. Siya din yung nag-paint dito at saka yung paint na nasa National Museum. Pero kung hihingi naman ang opinyon ng Boholano historian na si Professor Luspo, I don't think so. Most probably, this Liberato Gatchalian was never in Bohol and he must have been from Luzon. My theory is he was discovered by the Recollect friars who were stationed there in the church. They were so impressed by their work that they decided to purchase them and bring them to the island of Bohol. malabo raw ito, lalo't wala naman daw lagda si Liberato Gatchalian sa Via Crucis. Ang kanyang teorya, posible raw na isa sa mga miyembro ng Bohol School of Painting ang gumawa ng Via Crucis. They are simply designated as Bohol School of Painting because they have similar styles or techniques of painting. Bakit may chocolate hills? Normal naman yun sa mga artists. No? Pag sinabi mo, pakipaint ka ng hills or pakidraw nga ng hills, they usually draw a hill that is conical shape. Hindi ako naniniwala na kay Liberato Gatchalian yung Via Crucis kasi the style is different. This must have been painted by a person who belongs to that group of artist. I don't think so na related kay Gatchalian yon kasi yung rendition ng color ni Gatchalian, different color palette. Yung mga pigments na ginamit nila is totally different. Kasi everything na galing sa Bohol during that time, they always refer to the Bohol School of Painting. Samantala, para muling masilayan ng mga taga-Dawis ang itsura ng Via Crucis, sa pamagitan ng video slide, muli namin itong ipinakita sa kanila. Alipay ko nga kita na po balik. Masaya. Yan nakita natin, very clear. Those paintings were originally from this church. He would be very thankful if any worthwhile endeavor can be undertaken to reacquire those. I'm hoping na all of these things will be appreciated by our people, especially our young people. Ginagawa namin ngayon to make our young people fall in love with our own history, culture, tradition. Hindi lahat ng alagad ng sining nabibigyan ng karampatang pagkilala kahit pa ang kanilang mga obra na pinagyayabong ang ating kultura at pinatitibay ang ating pananampalataya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button
for our latest updates.